Dahil sa pagban ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pogo, inaasahang aalis na sa bansa ang mga dayuhang Pogo worker na karamihan ay Chinese. Hiling ng ilan sa mga Chinese na nagkapamilya na rito sa Pilipinas, maisama nila pauwi ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang isa sa kanila, personal kong nakapanayam at kinuwento kung paano sila nakarating sa Pilipinas. Narito ang aking unang balita. Sa isang dating pogo sa Pasay na ngayon nagsisilbing temporary detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakilala namin si Annie, hindi niya tunay na pangalan. Kasamang 2 taong gulang na anak, dinalaw niya ang asawang nakadetine roon na nahuli sa ni-raid na Porac Pogo nitong Hunyo. Ayon sa PAOK, daan-daan ang mga kasong ganito. Mga Chinese Pogo workers, umaasang hindi pa uwiin dahil nagkaasawa at anak dito. Kung meron kang 402 na katulad na itong mga illegal sites, then you could only imagine meron kang generation of Chinoys na ganito yung kaso nila. Sa tulong na interpreter, ikinuwento sa amin ng asawa ni Annie na nagtungo siya sa Pilipinas bilang turista noong 2019. Pero inabutan siya ng COVID-19 kaya hindi na nakauwi ng China at nagtrabaho sa isang Chinese restaurant. Pabalik na raw siya ng China nang mahuli. He requests the thinking about like maybe can get freedoms. After that, he will prepare all the documents, and then after that, if you want to deport, he will bring the wife and then the kids will go back to China. Gusto ko po sasama kami sa China kasi doon po siya mag-aaral. Pero walang ganong konsiderasyong itinatakdang batas ayon sa Bureau of Immigration. Inaasahang aalis sa bansa ang 20,000 foreign national na karamihan ay Chinese bago matapos ang taon, kasunod ng utos sa Pogo ban ng Pangulo. Voluntaryo dapat ang pag-surrender nila ng working visa at pag-alis sa Pilipinas sa loob ng 60 araw. Kapag hindi, hahabulin sila at sapilitang ide-deport kahit nagkapamilya sa Pilipinas tulad ng asawa ni Annie. Siguro kung may mga ganyan po na very limited reasons or very specific reasons, they would have to request po. But so far po, ang directive sa atin is they should leave the country. Simula rin ang utos ng Total Pogo ban ay tinigil ng pagproseso ng anumang working visa sa mga online gaming companies.